Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. You do have your divine time, guilt, Pluto is here, and past. So, I feel like you are having transformation ngayon. You are focusing sa divine timing na nangyayari sa connection ninyo ng person mo ngayon. By the way, sorry pala kung medyo marumi yung kamay ko kasi nga katatapos ko lang magtanim. So medyo marumi siya. Isiningit ko lang tong reading para lang may reading tayo ngayon. Dahil yung iba nagko-comment na gusto nila may guide almost almost every day, no. So medyo busy po ako. Marami po nakapagpa-book ng personal reading kaya humingi po ako ng pasensya sa mga nag-aabang ng general. So anyway, ito na po, balik tayo dito, no. Ngayon, nagkaroon ng transformation sa'yo. Nagsasuffer ka ngayon or nalulungkot ka, nasasaktan ka. But you are just trusting the divine. No, nandun yung pagtitiwala mo na lang. No, parang you are an air sign, Gemini, Libra, Aquarius energy. Mabilis kang, actually you are the sign na mabilis maka-move on. But hindi mabilis makalimot. And maybe you want some kind of decision mula sa taong to or marinig mismo sa kanya, etc. I mean, mas lalong mahirap para sa'yo kalimutan ng isang taong hindi ka binigyan ng clarity. Yung parang napapaisip ka kung kamusta or anong gusto mong mangyari nitong person na to, etc. And because of that, nahirapan ka ngayon. Diba? Although nagkaroon ng transformation sa connection ninyo, pwedeng may mga gusto ka pa ring marinig na sagot mula dito sa taong to. May mga katanungan ka pa rin. So, ano yung energy ng person na ito? Sino to? Yeah, you do have your isolation, isolating. So, itong person na to ay may pag-iwas, paglayo. Yan, avoidance. So, may pag-iwas at paglayo talagang ginagawa itong person na to. You do have your limitation. So, pwede may mga inilagay siyang limitasyon pagdating sa pakikipag-connect sa'yo. And you do have your moon. Hindi nagiging honest itong person na to sa'yo eh. Mataas yung kanyang pride. And at the same time, nagfo-focus siya sa kanyang present moment. And you do have your the Ace of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. So, nakakita tayo na itong person na to is marami siyang binabago maraming nagpagbabago na nangyayari ngayon sa buhay niya. So, parang kaya siya may pag-iwas na ginagawa sa'yo kasi kailangan niya mag-focus sa mga pagbabago na yun. Emosyon ninyo sa isa't isa.
You do have here messages and dreams. Growth is here. Storm or unexpected. You do have here control, ace of water, and decision. Clarify the decision. Beginning, courage, and Jupiter. You do have here confusion, illusion, the planet of Neptune. So ngayon, I feel like you need to rest. You need to get sleep, matulog, magpahinga, mag-focus sa growth mo. And kung ano man yung mga biglang ending na nangyari sa buhay mo, wala ka nang magagawa doon eh. You have to, nakita natin naging matatag or matibay ka naman. So, mag-focus ka na lang muna sa mga dapat mong ayusin sa sarili mo rather than focusing on this person. And itong person na to is, I feel like something ang nagiging dahilan or someone para hindi siya makipag-connect or communicate siya sa'yo. May nagpipigil or may nag-i-stop sa kanya. Sa emotion, this person loves you. Mahal ka niya. Especially those with the Jupiter energy, that is Sagittarius, or someone na nakikitaan mo ng lalo kung meron kayong activity na sports in the past, ayan, or you're dealing with someone na matalino. So ngayon, hati ang nasa isip niya ngayon regarding sa kung ano yung dapat niyang gawain. Pero kung sa mahal ka ng taong to. But if you're dealing with someone who is toxic, iniwan ka para sa iba, this is not your reading, ha? Yeah, you do have your rejection, loss, and fragmented. So, kung hindi ganun yung case mo, kung hindi ikaw iniwan para sa iba, this person ay someone who is feeling lost. Sobrang nasasayangan siya, nahihinayangan siya sa kung ano man yung nawala sa kanya, which is ikaw. What will happen in the future? You do have your chemistry, cycles, and receive. Okay, so I can see changes in the future. Nakita ko ng growth para sa'yo. I feel like you will be changing something sa buhay mo, lugar, place of a business, place of tirahan, place of, halimbawa, sa work mo, may pagbabago ng office, pwedeng ganon. Some kind of changes, place. And you will be more, sa una mahirap yung changes, pero when you try to embrace the changes, magiging malaki or mas maganda yung pagbabagong ito para sa'yo. Mas magiging healthy para sa'yo itong changes na ito. And in the future, I feel like pagdating sa way na pakikipag-communicate sa ibang tao, magkakaroon din ng pagbabago sa'yo dito. So, pagdating sa person na ito, you do have your longing and separation. So, may separation. Tuloy-tuloy yan. And yun kasi itong person na ito is nakatali siya sa isang toxic na situation or relasyon. And this person wants to, pareho kayo gusto mo siyang mag-reach out. Look at the hands here. It's like the left and right hand. Pareho palang left.
And yung left kasi is a receiving hand, no? And pareho kayo na gusto ninyong makareceive ng connection mula sa bawat isa. And both of you wants to reach out, or gusto ninyo mag-reach out, gusto mo ring makareceive ng message mula sa kanya, gusto niyo ring makareceive ng message mula sa iyo, and this could be a twin flame connection. Freedom is here, opportunities. Well, actually, i-embrace mo na lang yung disconnection na nangyayari sa inyo ngayon and use this as an opportunity para baguhin yung mga bagay na dapat baguhin sa iyo ngayon. At yung mga pagbabago sa buhay mo, I feel like mas magiging mas better ito para sa iyo. Okay? May merong kang mangyaring parang development sa iyo as an individual. So, gamitin mo lang itong opportunity na ito. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.